Good morning! Pakita ko lang sa inyo kung ano ang pagkukolekta ng mga itlog. Ito, kung makikita nyo, pakita ko muna sa inyo yung mga alaga natin na Peking duck. Ayan. Bale ano yan, 10 na breeders per quadrant. Bale itong kulungan ko kasi nakahati sa 4 yan. Ayan, bakit ganyan? Kasi iniiwasan natin yung gusto ko iwasan yung inbreeding para mapili natin yung magkakapatid. Bale ganito muna tayo, i-collection muna tayo. So dito sa first quadrant natin, ilan to? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Medyo hindi pa consistent yung sizes ng itlog. Kasi kasi simula lang nila mag-itlog mga 1 month ago. Pero unti-unti naman nang nagiging pare-pareho. So ayan, dito sa isa natin, hindi ko na ipapakita ng buo para hindi na masyadong mahaba. Ayan. Ay, hindi, sige na nga, ipakita ko na nga. Meron kasi buksan tong ayan, may goma. Yan, so bakit, explain ko lang sa inyo, bakit ako bakit ko hiniwa-hiwalay? Kasi iiwasan natin yung inbreeding. Anong method ng breeding ang gagamitin natin dito? Mag-spiral method tayo sa pag-breed nitong mga Peking duck, kaya ganyang hiwa-hiwalay sila. Spiral method. So, mangyayari nun, rotation ng males, iikot lang ng ikot para maiwasan yung full siblings at saka mother-father breeding. Tignan natin, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dito sa second quadrant, dito sa third quadrant, ilan naman? Uy, tapakan ko pa. 1, 2, 3, 4, 5 din sa third quadrant. 6. 6 sa third quadrant. Yung fourth quadrant natin nila ng itlog. Ayan natin. 1, 2, 3, 4. 4. So yun lang. Bali, ayan. So bali 20 ang eggs na makukolect natin today. Yan. So everyday ganito nakukolect ko. 20, 21, 22. Itong fourth quadrant hindi pa nangingitlog lahat kasi laging 4 lang ang itlog eh. Expected ko dito 5 to 6 dapat to. 4, minsan dapat nagpa 5 or 6. Dahil bata pa, kaya ganun. Ito, pakita ko sa inyo, naka 20 tayo. 20 na itlog. Pero ito kasi papisain to. Ito, nakabaliktad ang pagkakalagay ko. Papapisain natin to. Ito kaya nakabaliktad kasi may crack. Yan. So, tanggal na siya, reject na siya. Saka bukod dyan kasi pipilian ko pa ng sizes to. Ito, mga papapisain natin yung mga tamang size. Mga malalaki na. Ang target ko sana kasi dito mga at least 85 grams man lang sana. Pero sa ngayon kasi hindi pa nare-reach dahil bago pa lang. So, gagawin natin dito, alisin lang natin yung mga obvious na malilit. Ayun, parang itlog lang siya ng manok. Yung mga malilit na ganyan, kasi kung mapisaman yan, maaaring malit din ang sisi yan. Kaya, hindi natin papapisa. Kasi baka pangit ang quality na lumabas. Ayun, so ganyan lang tayo. Marami pa ang babawasan ko pa to. Yung mga magagandang sizes gaya niyan. Siguro ito mga around 75 to 80 grams na to. Kung hindi man 78 grams ganyan. Yan, ganyang sizes lang yung mga pinapapisa natin. Ayun lang. So papakita ko sa inyo, meron na kasi akong mga pinapapisa. Wala pa ako sariling incubator eh. Dinala ko lang sa hatchery. Para rin kasi sigurado na tama yung pag-handle dahil may trabaho ako, hindi ko naman natututukan. Pakita ko sa inyo kapag napisa na yung mga dinala kong itlog doon. At saka kung ilan din yung mapipisa. Kasi yung huli kong dinala ron sa papisaan ay 105 eggs. Hopefully mataas ang hatch rate. Pero ina-expect ko naman na hindi ganun kataas kasi nga yun yung unang batch na dinala ko. Mga bata pa sila. Ayan. Susunod, pakita ko naman din sa inyo yung mga iba kong alaga. Sa ngayon, ito muna. Yun lang, maraming salamat. Happy farming guys.